Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng News 5. Title, hahabulin na namin kayo. Sinong habulin? Ang mga magnanakaw daw sa flood control funds. Ito, press conference ng Pangulo kanina sa Malacanang. Kala ko kung anong i-announce. Ito lang pala, paghabol sa mga magnanakaw. Ito ang kanyang statement. Itong mga walang hiyang ito na nagnanakaw ng pera ng bayan. Tapos na ang maliligaya ninyong araw. Basahin ko na lang ang post ha. Ito ang pagbabanta ni President Bongbong Marcos sa mga sangkot sa korupsyon, sa flood control at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan. Sabi niya, una, mapapanagot ang mga kasama rito sa korupsyon. Pangalawa, mababawi ng gobyerno ang perang ninakaw nila. At pangatlo, gagawa tayo ng mga reforma para ang ganitong klaseng korupsyon ay di na mauulit. Yan ang kanyang mga mapapanagot, sabihin kasuhan, mapreso. Mabawi ang maninakaw at reforma ko para hindi na maulit. Naniniwala ba kayo? Tapos na ang inyong maliligayang araw. Matatandaanan ko yan. Pangalawa niyang SONA 2023. Yung warning niya sa mga smugglers and hoarders. Sabi niya, smugglers and hoarders, your days are numbered. Hanggang ngayon, nawala na ba ang mga smuggling, hoarding? Wala kasi sabi ni, sino bang nagsabi? Si Senator Amy ata. Wala na ngayon dahil naging legal na ang smuggling. Dahil open naman ang importation ng mga agricultural products. Yung press conference kanina, ito, opinion ko lang ito. Nataranta na sila. Ang palasyo nataranta na kasi grabe na ang pagbulusok ng warning signs, bad economy. Kahapon naitala yung weakest value ng peso in our history, 59.17. Napakababa. Malapit nang maging 60. Nag-slide ang stock market the other day ng 5,600 points na lang. The lowest in history. Bumaba yung foreign direct investment. 41% ang decrease nitong August. Yung economy natin, grabing pagbagsak. Third quarter economic growth, gross domestic product 4% lang. Compared ng 5.5% ng second quarter. These are warning signs. Kikita nila. At anong dahilan? Bakit nangyayari ito? Pabagsak, pabulusok. Because of lack of confidence ng market. At they need to arrest the issue. Kaya ito, press conference, salita. Do you believe ang mga negosyante, foreign investors, taong bayan, maniniwala tayo, babalik ang kumpiyansa natin sa gobyernong ito sa press conference lang? Mga walang iya, sabi niya, sinabi niya na yan nung SONA niya. Kailan SONA? July 28, August, September, October. 3 months na. Anong nangyari? Wala. Investigasyon lang kunuhay ng ICI na naka-private hearing pa. Ayaw nilang ipakita sa publiko. Anong ibig sabihin yan? In fairness, sa DPWH, masipag itong Vince Dizon na inilagay, sampa ng kaso. At marami na siyang nasampa ng kaso sa ombudsman. Kaya ang ombudsman na ngayon, panahon na para magpakitang gilas, kailan magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan. In fairness, mas maganda pa ang ginawa ng DPWH, mas believe pa ako, kaysa sa ICI na gumagastos tayo. Magkano yung budget? 40 million pesos
ang budget ng ICI. Ganun lang ginagawa. Hearing ko no na nakatago. Tapos nag-recommend sila sa Bureau of Immigration. Look out, bantayan nyo ang mga taong ito ha. Anong nangyari? Yung pinapabantayan si former DPWH Secretary Bunuan, lumipad na papunta ng Amerika. Kasama siya sa pinapabantayan, nakaalis pa rin. How can you trust this government? Na ganyan lang ginagawa. Hanggang press con lang, hanggang salita. Maniniwala pa ako ha. I-cancel nila ang passport ni Saldico at pipilitin, gagawan ng paraan pabalikin sa Pilipinas. Yan. That will have a great impact sa business community, sa public na nagmamasid. Sa ngayon kasi, pinapabayaan lang si Saldico. Tinanong ng mga reporters, si Auntie Claire Castro, nasaan si Saldico dahil lahat ng ebidensya points out to Saldico sa corruption ito. Nasaan siya? Yun ang tanong. Hindi ko alam. Sabi ni Auntie Claire. Tatanungin ko ang Pangulo kung alam ba niya kung nasaan. Gusto ba nilang malaman? I don't think so. Wala na sa kanilang radar. Wala na silang pakialam kay Saldico. Total, resigned naman siya as congressman. Parang ganon. Ang dami ng ebidensya. Saldico. Bakit ayaw nilang pabalikin si Saldico? O di ba nakakapagtaka? Ganon lang yun. Hahabulin namin kayo. O habulin nyo muna si Saldico. Mr. President, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Napakasimple lang yan. Dami nang nagsasuggest. Congressman Toby Chanco, sabi niya, i-cancel na ang passport ni Saldico, pabalikin na. Ex-Senate President Franklin Drilon, ganon din ang sinasabi. I-cancel ang passport. Si former Ombudsman Conchita Carpio Morales, ganon din, i-cancel ang passport. Taong bayan, i-cancel ang passport. Anong ginagawa ng Pangulo? Press con lang. Mga walang iyang ito. Itong mga walang iyang ito na magnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin namin kayo. Salitang magandang pakinggan, Mr. President. Gumawa ka ng aksyon at maniniwala kami. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Lansang on dito, ipalastar no, lansang no. Bali nila kambing yung nakam. Wala na lang ba? Wala na lang. Pari ba? Uy, kaya hainin. Uy, salamat. Ginuubib ka. Walang panalangin. Panalangin manigil insat ko. Bisa sila pa yung pagkasawa. Kilo sa ano lang yung tinggali. Palita ano pa? Patuloy na takpa din yan. Tapao, kayo din yan baka. Ay, padulot. O karon niya ate, nakabalay na gid mo nindot na gid kayo yung atop. Salamat sa Ginoo sa nagtabang. Sa nagtabang. Naunta nga madugangan pa. Napay kulang. Naunta nga magpadayon ni kay dagan pa ang nanginanglan sa tabang nga panay panalangin. Salamat Salamat sa Ginoo sa naghatag.
sama sa amua nga kung walang tabang di man makabalay. Oo. Tungod sa kalisod di pagid mi kabalay. Sagdagan among trabaho, mangurnal mi di mi makapalit og sen kay igo ra ipalit sa konsumo. Oo, lagi. Nakabalay gid mi kay nay sinya hinabang. Nay panalangin. Panalangin, salamat sa Ginoo. Oy, sige, salamat kayo ya, te. O, nindot na gid kayo ang ilang atop.